Magandang umaga, naimbag bigat, mayap aabak, maayong aga, maradyaw na aga, marayaw may naat, mapya mapita. Buenos dias. Ngayon, ang ating pag-usapan ngayon, ito po si Toto Tirador. Ito ang bagong pangalan natin, Toto Tirador. Pero, pakiusap lang, iboto nyo lang ang aming partidong Bunyog. Sigurado ito mananalo. Pag manalo ito, gagawa ng maayos. Ang una naming agenda, which is, I think, is the only agenda that the Philippines needs in order for it to be prosperous. At matanggal, siyempre, pag prosperous sa isang bansa, matatanggal yung krimen. Wala nang magnanakaw. Di ba? Wala nang magkukurap. Yan siguro ang pinakasolusyon. Ang agenda po ng Bunyog ay maganda sa pagpatayo po ng mga industriya. So kagaya ng industriya, magpapatayo halimbawa, maraming electric vehicle, maraming electric battery na kailanganin sa electric vehicle, at magpatayo ng maraming solar panels kasi kailangan solar panels para libre ang kuryente. Ibabato sa battery at ang battery gagamitin sa mga industriya, gamitin sa mga kotse at gagamitin sa mga bahay. At pwede rin gagamitin ito para magkaroon tayo ng libre na pump para sa patubig sa ating irigasyon kasi katotohanan ng buhay ay kulang ang irigasyon sa Pilipinas. But then, be that as it may I just say good morning again sa lahat ng mga Pilipino. Umiba tayo ng konti. Let us not talk yet first about Duterte. Mamaya ko nang pag-usapan about Duterte. Pag-usapan lang muna natin sa ngayon ay yung si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, mga kababayan ko, ay kakotsaba ng Comelec. Pangalawang petisyon sinampa sa akin, ang una kay Attorney Virgilio Garcia na dating general sa Armed Forces of the Philippines ay binasura. Ang rason, napaka-technical masyado ang rason. Anong rason? Na hindi raw nabigay ni Attorney Virgilio Garcia ang kopya ng Certificate of Candidacy. Let me ask, makatarungan ba yun? Sagot, hindi po makatarungan. Bakit po? Ang purpose po ng Certificate of Candidacy sa petition ni Attorney Virgilio Garcia o General Virgilio Garcia ay, isang jago yun ay para lamang mapatunayan na kandidato si Erwin Tulfo bilang pagkasenador para sa May 12, 2025 election. So ngayon, dahil hindi ba siya nagkabit ng kopya ng Certificate of Candidacy ni Erwin Tulfo, ni Ben Tulfo, ni Wanda Tolfo-Teo, ni Ralph Wendell Tulfo, at saka ni Jocelyn Pua Tulfo, binasura na kagad. Mapapatunayan ba ng mga kandidato sila sa kanilang pwesto na tinatakbuhan kung hindi nakapagbigay si Attorney Virgilio Garcia ng kopya ng Certificate of Candidacy? Sagot, mapapatunayan. Kaya irrational, illogical, at discriminatory itong ginagawa ng Comelec. Bakit mapapatunayan kahit walang kopya? Kasi kayo may hawak ng kopya ng COC ng mga ito. Without even arguing more, you must have planted it in your mind that these things are judicial notices to the Comelec. Sa ating rules of evidence, number 1 rule, there are only 2 kinds of evidence. Evidence that do not need to be offered in court or in any proceeding just because these are judicial notices.
Ano ibig sabihin po ng judicial notice? Alam na ng korte yan kahit hindi ibigay ang ebidensya. So, alam na ng korte na ang isang taon ay 365 days. Hindi mo na kailangan bigyan ng ebidensya. Alam na ng korte o COMELEC ng isang taon ay 12 buwan. Hindi mo na kailangan magpatunay na 12 buwan ang isang taon. Alam na ng COMELEC o ng korte na ang isang buwan ay on the average, mayroong 30 dias o 30 araw. At hindi na kailangan magpabigay ng ebidensya para patunayan mo na ang isang buwan ay 30 araw. At alam na rin ng COMELEC na ang isang linggo ay 7 araw. At hindi mo na kailangan magbibigay pa ng ebidensya. Ano pa bang ibang klase ng mga judicial notice? Ang una ko sinangsabi na judicial notice ay yung mga petsa. Ilang araw. Na alam naman ng COMELEC na ang isang araw ay 24 hours. Hindi na kailangan patunayan na 24 oras ang isang araw. Alam na rin ng COMELEC na ang isang minuto ay 60 segundos at ang isang oras ay 60 minutos. Hindi na kailangan magpatunay. Ang ibang klase ng mga judicial notice ay na alam ng COMELEC na mayroong bansang Pilipinas at hindi na kailangan patunayan na may bansang Pilipinas. Alam na rin ng COMELEC na mayroong tinatawag na Manila City at hindi na kailangan patunayan na mayroong Manila City. Alam na rin ng COMELEC na mayroon silang opisina sa kanto ng General Luna at Andres Soriano Street doon sa loob ng Intramuros at hindi na kailangan patunayan na yun ang address niya. Dami-daming mga tinatawag na judicial notice na hindi na kailangan magbibigay ng ebidensya para patunayan. Anyat ginagawa tayong tanga nitong Supreme ng COMELEC. Bakit mo binasura ang kaso na sinampa na disqualification ni Attorney or General Virgilio Garcia, gayong ang kulang lamang ay hindi siya nakapagsumiti ng kopya ng certificates of candidacy ni Ben Tolpo, ni Erwin Tolpo, ni Ralph Wendell Tolpo, ni Jocelyn Puma Tolpo, at ni Wanda Tolpo Teo. Bakit? Ihawak na ninyo ang mga ebidensya. Kayo ang repository. Kailangan pa bang i-memorize yan? You have become illogical. So bakit mo pa ginagawa to? Alam niyo naman na judicial notice yan. Ibig na sabihin, talagang sinadya nyo yan, George Erwin Mojica Garcia, para protektahan ang tinatawag na kagaguhan sa inyong kapwa sa kasama na sa sindikato. Di ba? So bakit? Ganun Kaya ang advice ko na lang kay Attorney Virgilio Garcia, isampa nyo na lang ulit ang kaso nyo. This time, manghingi ka ng kopya ng redacted naman ibibigay sa iyo. Yung kopya ng COC na wala ng address, walang email address. Buburahin nila, ibibigay sa iyo. Yes, bigyan kanila. But then, ikaw lang nakakaalam yan, bakit nila i-redact, bakit natanggalin. Meron tayong batas na tinatawag na Data Privacy Act. Nang ibig sabihin po ay hindi mo pwede ibudbud sa publiko ang mga detalye patungkol sa mga isang tao kung ang mga detalye na ito ay sensitibo. Pero kapag may pangako ka naman na ikaw nakahingi ng detalye na hindi mo iwudwad sa publiko, ay dapat bigyan ka. Ang problema sa COMELEC, pag mag-request ka dyan, bibigyan ka ng kopya ng certified copy ng COC pero tinanggal ang mga address. Binura. Nilagyan na snowpeak. So, hindi na siya certified true copy kasi wala na yung address eh. Ang original na kopya may kasamang address. Yan po ang ginagawa ng COMELEC. Ginagago ang bayan. Halata naman na pinoprotektahan itong Tolpo. Next.
Ang sa aking petisyon naman, binasura nila dahil hindi raw ako nakapagpadala ng kopya ng petisyon kay Erwin Tulfo. Ladies and gentlemen, paano ako makapagpadala? Yung binigay ng COMELEC sa akin na kopya ng COC ay wala. Binura yung address. Paano mangyari ganyan? Eh di maling-mali talaga. So ibig sabihin, kakampi nyo si Erwin Tulfo. At hindi pa kayo nagkasya dyan, ilang ulit ako nag-email sa inyo. Humingi ako ng bagong kopya na may address. Ayaw niya ring ibigay. Ibig sabihin, may intention kayo na ibasura ang petition ko nang dahil lamang sa ganong technical aspeto. Kaya, nagingit-ngit sa galit mga grupo ko. Graft Free Philippines. Si Attorney Diosdado Calungue ay naasar. Naknangwiting. Unang-una, saan ka makakita ng sitwasyon na ang pagsampa mo ng kaso, kailangan bigyan mo na kaagad ng kopya ang kalaban mo. Magsampa ng kaso sa prosecutor's office, sa piskal, hindi mo kailangan bigyan ng kopya ang kinakasuhan mo. Bakit? Sapagkat trabaho na ng opisina ng piskal ang magpadala ng kopya kasama sa subpoena ang kalaban mo. Next, magsampa ka ng kaso sa EDSAC, Housing, o di kaya Human Settlement Adjudication Commission, kakasuhan mo halimbawa yung si Villar kasi ang bahay na binigay sa iyo ay pangit. Kakasuhan mo ngayon. Obligado ka ba magpadala ng kopya ng kaso mo doon kay Villar? Sagot, hindi. Wala po sa proseso ng EDSAC yan. Wala sa rules of procedure. Bakit? Ang EDSAC ang magpapadala ng summons. In the nature of summons, sino ba ang dapat mag-serve ng summons? Nang dahil lamang sa ganun, gusto niyo pa pagbigyan. Di ba, COMELEC, kayo may obligasyon magpadala ng kopya kay Erwin Tulfo? Bakit? Pinipilitan niyo sa akin. Tapos nag-email ako sa inyo. Ilang beses, humihingi ako ng address ni Erwin Tulfo. Ayaw niya akong bigyan. Pagkatapos, dahil na lamang sa hindi ko napadalhan kuno si Erwin Tulfo, ay ibasuran yung aking petition for disqualification. Ibig sabihin, pinag-usapan dito, technical lang ang binasura ninyo. Hindi nyo sinasalaula na ang pinag-usapan dito ay karapatang sustansya ng bawat Pilipino na hindi magkaroon ng senador na Amerikano. Ay. Kaya klarong-klaro nakakampi ni Mr. George Erwin Garcia ang mga Tulfo. Gumagawa siya ng paraan para masalba. Ikaw talaga salot ka sa bayan, Mr. George Erwin Garcia. Pinagdadarasal ko na nga sa Panginoon na kunin ka na ni Lord eh. Kung ano naman pinagbabanggit mo, mistel ka. Yan ang pinaka-problema sa taong ito. Sino pa ngayon ang mga maayos sa kandidato? Tapos ang isa pang ginagawa ninyo, hinaharangan ninyo ang lahat ng mga tao na gusto kumaso laban sa kani-kaninong kandidato na ipadisqualify at hindi nila magagawa. Bakit? Sapagkat po ay ang bayad pa lamang sa pagsampa ay 10,500 kada tao. Kaya napansin nyo ba kung konti lang ng sampa ng kaso? Ako sa sampa ko, nagbayad ako ng 10,500. Tapos ibasura nyo lang na gano'n-gano'n kasimple. Ay, nako. Siguro maganda dito, sulatan ko lang ulit ang COMELEC na tanggalin na lang nila yung tinatawag na filing fee. Noong araw, wala pa namang filing fee. Ang tao na nagsasampa ng disqualification ay para sa tao, para sa bayan ang ginagawa. At bakit ang tao na nagsasampa, nag-ubos na ng oras, nag-research, ang lahat-lahat, ay
Siya pa ang magbabayad para sa bayan naman ang kanyang trabaho? Anong klase kay Comelec? Ano ngayon ang gagawin ko? Isa lang masabi ko, akin ang huling halakhak. Bakit? Ano ba gagawin ko? Nag-usap na kami ni Attorney Diosdado Villa Calonge at napag-usapan namin na isasampa ko lang ulit ang kaso. This time, meron ako nakuha ng address, sa iba ko nakuha. At papadalhan ko si Erwin Tulfo. Kaya Erwin Tulfo, huwag kang tumawa. Nang dahil lamang kakampi mo si Erwin Garcia, huwag kang tumawa. At least, natutuwa naman ako. Titingnan ko ang balita ngayon. Bumagsak na siya, hindi na siya number 1 sa huling survey. Number 1 na nga, naunahan na siya ni Bongo. Ang naasar lang ako, bakit si Bongo pang nakaasar sa kanya, nakapauna. Dapat lahat kayo bumagsak, lahat ng kandidato ni Duterte at saka ni BBM, dapat tanggal na yan dyan. Iboto ninyo yung mga maayos sa tao. Andyan si Attorney Luke Espiritu, maayos. Abogado. May katapatan sa bayan. Hindi nagpayaman. Ang abogado ay madaling makapagpayaman basta may kaso. Titira na siya sa mga kaso at ang gagawin niya na pinakamalaking dahilan para yumaman ng isang abogado ay makipagkutsaba sa mga mga kutsaba sa korte, magbibigay ng pera sa korte para manalo ang kaso. O di kaya magpapabayad sa kalaban. Pinakamadaling magpayaman sa isang abogado ay kung tumanggap ng bayad mula sa kalaban. Ganun po, kinikwento ko na sa inyo ang paano nangungurap ang mga abogado. Pero hindi niya nagawa. Siyempre pa rin ang attire. Ganon din si Attorney Sani Matulak. Labor leader. Pwede siyang magiging mayaman dyan sa pagiging abogado pero mas pinili ang tumulong sa mga kapwa niya na paisano na nagtatrabaho. Isa rin sa nakita ko na dapat yung iboto ay si Heidi Mendoza na napakita niya ang kanyang katapatan sa bayan nung siya ay nagiging commissioner sa Commission on Audit at kung saan ay kanyang binuyagyag ang mga records na nagpapakita na ninanakaw lamang ni General Carlos Garcia ang pera ng Armed Forces of the Philippines. Binigyan siya, inalok siya ng mga pamimili para tumigil siya sa pagtestigo laban kay Garcia. Hindi niya ginawa. Hindi niya tinanggap ang lahat ng mga alok na yun. Isa siyang certified public accountant. May karanasan na matindi, alam kung saan ang mga butas ng mga budget na ginagawa. Kaya kailangan natin siya. Ang isa pa dyan, sa ngayon, inendorso ko, yung kandidato ng bunyog na si David D. Angelo. Siya po ay makakapaligiran. Siyempre, magkaibigan kami. Pwede ko siyang bibigyan ng kung ano mga tip. Ang isa pang makadagat, si Richard Bailon, na isang taga Sambonga Sibugay, na awardee sa ng Magsaysay Award. Ang daming puno tinanim. Yan mga makatao, mag-iisip. May utak din. O si Wilson Carretero Amad, isang leader ng mga katutubo diyan sa Mindanao. Niendorso ko rin yan. Si Attorney Joey Montemayor, iniendorso ko rin yan. Anak ng Pampanga. Dalawang kurso niya. Si Attorney Joey Montemayor ay doktor din. Sino pa bang iba? Si Franz Castro, kandidato ko yan. Magaling siya. Dahil una-una tapat sa bayan. Ipinaglalaban ang bayan. Huwag kayo maniwala dyan, tinatag niya, red tagging, hindi po siya NPA. Kung na-convict man siya doon sa kaso doon sa Davao del Norte, ay iyon po mababaliktad ng Court of Appeals yan.
kasi wala pang pundasyon ng desisyon ni Judge Dabo ng Branch 3 ng Tagum Regional Trial Court. So ito lang binabanggit ko sa inyo. Sino pa iba? Si Arlene Brosas. So iyan po ang aking, bigyan natin ng pagkakataon ng mga bagong kandidato. Sigurado ako may pagbabago yan. Huwag lang si Willie Rebillame. Yung mga laos na sa pelikula, huwag nyo nang biboto yan. Gusto lang kumita dyan sa politika. Andyan si Bong Revilla. Andyan si Lito Lapid. Andyan si Willie Rebillame. Si Pacquiao, huwag nyo na iboto na yan. Wala namang nagagawa sa aming probinsya. Taga-amin yan. South Cotabato, Sarangani, Jensen, Coronadal. Napabalita nga na gusto niya tumakbo pagka-gobernador sa South Cotabato. Kanila ng Sarangani, magiging gobernador pa ang Pacquiao sa South Cotabato, magkatabing probinsya. Nako, patay tayo dyan. Ito pong napala ng ating bayan. Si Garcia dapat makatulong sa bayan sa pamamagitan ng pagluwag ng kalsada para sa mga tao na gusto magsampa ng kaso laban sa mga kandidato na hindi kwalipikado. But then, pinamamahalan niya, ginawa 10,500 kada kandidato. Bala ko pa naman sumampa ng kaso sa 50 na kandidato. Kung bawat isa, 10,500. So, ngayon, ang ano 50,000 mahigit. Hindi. 500,000 mahigit. Ang babayaran ko na filing fee para lamang mapadisqualify ang mga salot sa bayan. Kaya, bada ka, akin ang huling halakak. Hindi ko na muna babanggitin kung paano diskarte ito. Basta isa lang masabi, tingnan ninyo ang lakas-lakas po ng laman ng petition ko. Ipakita ko. Yon. Nakita nyo ba yan? Yan pong petition ko. Petition namin ni Attorney Diosdado Villar Calonge at Graft Free Philippines. Alam mo mga kababayan, ang Graft Free Philippines po, yan po ang nagpatalsik kay Erap Estrada. Yan ang kumaso ng plunder laban kay Erap Estrada. Ngayon, ito, sinabi ko ang summary ng aking grounds, rason, para ipatanggal kandidato si Erwin Tulfo ay number 1, ay mayroon pa siyang 20-year disqualification na dahil sa moral turpitude, na dahil sinintensyan siya ng libelo sa 4 na kaso. At number 2, hindi siya Filipino citizen. Number 3, ay linabag niya ang equal access to opportunities in public service na ginawa dito sa ating Constitution na makikita yan sa Section 26, Article 2 ng ating 1987 na Constitution. Number 4, at nilabag niya ang political dynasty provision sa Section 26, Article 2 ng 1987 Constitution. At itong Section 26 ay 2 batas ang nakalagay rito. Ang buong salita ng Section 26, Article 2 ay, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty as may be defined by law. Ngayon, sa aking mga argumento dito, hindi naman nagsisabi ang proviso na dapat talagang i-define. Sinasabi lang as may. Kung pwede pa, pwede rin as may be defined under the law. Under the law that may be passed by Congress. Pero hindi na po kailangan ng kahulugan. Hanapin ang batas kung anong kahulugan. Kung may relasyon kayo magkapatid, hindi dynasty na automatic yun. Yan ang argumento ko. So, pinresenta ko dyan ang COC ni Ben Tulfo. Hindi ko makasuhan si Ben Tulfo dahil kulang ang aking pera pambayad sa filing fee na 10,500 kada tao. Gusto ko rin kasuhan si Vilma Santos. Kaya wala na akong pera pambayad. Lahat gusto namin kasuhan na mga nagdubli-dubli na sa kandidato. Wala lang tayong pera pambayad. Kaya umaapilan na lamang ako sa mga botante. Kayo na lang ang huling pag-asa.
ang huling baraha na sana bumuto kayo ng mga bago para magkaroon ng pagbabago. O ito naman, at least yung ginagawa natin ay nagdulot ng kagandahan din. Bakit? Dahil sa mga binibira natin sila, ay bumagsak na si Erwin Tulfo, hindi na siya number 1 sa survey. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Survey, February 20 to 26. Number 1, si Bongo. 58.1%. Bumagsak si Erwin Tulfo, naging 56.6%. Number 3, si Tito Soto. Bumagsak na rin. Dati number 2 yan. Naging 49%. Ang problema lang, umakyat ito si Bong Revilla na dapat bagsak ito. Nagiging 46% siya. Si Senator Bato de la Rosa, nakakalungkot, umakyat pa. Yung mamamatay tao, Berdugo sa panahon ni Duterte. 44.3%. Si Willie de Villamin, umakyat pa, number 6. Nako, kakahiya tayo. 42%. Tapos number 7, si Ben Tulfo. Ito pang isa. Pagnanakaw lang ang trabaho nito. Hindi pa nga naisauli ito 60 million na ninakaw nila sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng pag-advertise kuno sa kanya ng kanyang ati na Secretary of Tourism ng panahon na yun at binayaran ng kanyang kumpanya na Bitag Entertainment Network ng 60 million. Pero sa PTV4 naman siya naglalagay. Kabastos. Ito si Manny Pacquiao, number 8. Lito Lapid, number 9. Number 10, Abi Binay. Number 11, Pia Cayetano. Number 12, Camille Villar. O number 13, bumagsak si Ping Lacson. Number 14, si Amy Marcos. Number 15, si Bam Aquino. Number 17, si Kiko Pangilinan. Number 18, si Ben Harabalos. Number 18, si Philip Salvador. Tapos number 19, si Gringo Honasan. Number 20, si Tol Tolentino. Number 21, si Marcoleta Rodante. Number 22, si Jimmy Bondok. Number 23, si Colonel Busita. Number 24, si Attorney Vic Rodriguez. Number 25, si Raul Lambino na taga Pangasinan. Number 26, si Apollo Quebeloy. Naku po, bakit pinayagan pa itong rapist nito? Number 1, 2, 3, 4, 24, 26, 27, si Attorney J.B. Hinlo. Number 28, si Ariel Quirobin. Yung mga magaganda, magaling na tao na middle valor, ang baba ng ano. O si Doc Marites Mata. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5 times 6, 30. Pag number 30, si Heidi Mendoza, dapat ingat natin. So, hanggang dyan na muna po ang aking vlog sa ngayon. At pakiusap po. Huwag nyo na kahit ano na ito, huwag nyo nang iboto yung mga ito, si Erwin Tulfo, mga Tulfo, lahat ng Tulfo po. Ilang pakiusap ko. Kung gusto nyo magbabago ang ating bansa. Shoutout na lang ako po, sandali. Si Cheryl Andres, si Danilo Thailand, sino pa? Helen Baguio, si Jelly Robles, Romel Garcia, Ivy Grace Zia, tapos si MB Mar, si Boots, si Arcel Anyas, si Homratia Samad, si Big Cat, si Army, Marby Rivera, si Big Cat, Sunny Day, sino pa? Si Jelly Robles, nabasa ko, Cassandra Daisy, si Ferdinand San Juan, Music Lover, si Boots, si Dadada, iyakan na. Huwag kayo umiyak. Dapat kasi pag umiyak kayo, talo kayo. Kailan lumaban kayo? Janet Tomimatsu, Noel Enriquez,
Hindi ko alam yung babae na nagsampa ng kaso ng kandidatura laban kay Martin Romualdez. Hindi ko alam kung paano na nangyari doon. Cassandra Daisy. At tapos si Putin, Romel Garcia, tapos si Danilo Rapisura, si Aris Aquino, si Lynn Malado Lunas Cupids, tapos sino pa? Si Paul Jan, Rolando Lazarte, Cheryl Andres, sino pa? Si Marby Rivera, kung sorbi basihan, di wag na lang tayo mag-eleksyon. Tama po kayo. Mapil ngayon sa pagbabago. Mabuti na gobyerno pero iba na makaupo sa gobyerno. Puro corrupt, no? Anyway, Philippines palangpangan. Sabi niya, sorry ka na lang, Toto. Kung may pera, baka sakali pwede ng petition mo. Nag-ipon na niyang si Erwin. Hindi bale, let us do what we can do the best. Humatsa Samad, huwag tayo maniniwala sa survey. Tama po, huwag na kayo maniwala sa survey. Cheryl Andes, sino pa? Paul Jan. Sino pang ibang hindi ko natawag? Bendro Malyari. Tapos Philippines Palungpan, nabasa ko na. Si Arsenio Ernesto. So please, ako lista ng mga names ang kandidato. Mabulig kami kampanya sa tanan. Okay po. Pero wag nyo na kung ikandihin kasi hanggang ngayon ay wala tayong chance. Sunny Day, Music Lover, Melisita Buena, I hate him. Gregorio Babaran, at Tony Dr. Toto Kasing, kapag kumilik po ba ang nag-disqualify sa kandidato, magbabayad din po ba sila? Wala, hindi sila nagbabayad. Ang nagbabayad na nagsasampa ng kaso. Mga mamamayan ang nagbabayad. Mapil ngayon sa magbabago. So, Herminia Taniedo. Tapos, Julie Pangan, Lynn Malado Lunar. O gano'n naman po, mga kababayan ko, let us hope for the best and do our best in order for us to achieve whatever it is. And do not despair. Always think that there is always that goodness that may arise from any tragic incident that may happen upon us. I love you, Lord. Sa mga kapatid ko, mga pagari ko, mga Muslim na imanto, ngayon, nag-Ramadan, happy Ramadan po sa inyong lahat. So, syukran, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kababayan ng mga Kristiyano, mga Sabadista, happy Saturday po. Alam ko magsisimba kayo ngayon. So, ang isang well-known ko na Sabadista, na kilala ko na magaling, si Colonel Joby Espinido. At ang aking Brad sa si Engineer Ephraim Tanghal. Andyan sa ngayon sa Bacolod. So ano pa? Shout out kay Jonar Plaga, Brad ko. Shout out sa lahat ng mga taga-KNCHS sa Coronadal. Magbuto kayo na maayos. Wag na yung alam nyo naman na kailangan pilitin niyo siguro yung ibubuto nyo yung hindi ko naman sinasabi huwag nyo iboto yung si Uhena. Ang kalaban yata, sino magkalaban niya? Pwede naman natin subukan yung bago. Kasi wala nang pagbabago sa Coronadal eh. Okay. So anyway, bago pala ako umalis, nais ko lang ibalita sa inyo na yung congressman dati na si Dinan Hernandez ay hindi sumipot sa hearing namin sa libel case. Sinampahan niya ako ng libel dahil doon sa sinampa kong kaso na plunder laban sa kanya at naipost sa Facebook. Hindi siya isa na lang, kailangan dumating ka sa sunod na hearing para malalaman mo kung paano kita gigisahin sa hearing para lumabas ang katotohanan na ikaw ay magnanakaw na congressman. Hanggang doon lamang po.